nalalaman po ninyo ang pakikibaka namin sa buhay. At naniniwala po kami na kailanman ay hindi nyo po pababayaan ang inyong mga tupa. Amen, Lord. Kaya po sa hapong ito, manguna kayo sa amin. Yes, Lord. At humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, mga pagkakasala na inyong nakikita sa amin. Nawa dakilang Ama, ang kalooban po ninyo ang maghari upang ang kaligtasan po na ipinagkaloob nyo sa amin ay lalo pong maging konkretong, magkaroon po ng konkretong kapahayagan sa dito po sa aming ginagalawang mundo upang kami po ay maging liwanag sa aming mga kapatiran, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga tao po na inaakay po namin sa landas na nais po ninyong lakaran namin. Pagpalain po ninyo ang bawat isa sa amin, dakilang Ama, at salamat po na muli naming nakapiling po si Tita Loleng. At siya po ay kasama po namin ngayon. At kahit po may mga nangyari po na hindi namin inaasahan, pero kayo pa rin po ang gumabay sa kanya at naniniwala po kami na hindi nyo po siya pinabayaan sa ibang bansa. Muli dakilang Ama, samahan nyo kami at ang bawat isang nandito po ay mapagpala at maging daluyan po ng inyong biyaya. Sa araw na ito, sa oras na ito, hinihiling namin ang inyong pagsama sa amin sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Muli po, makakaupo na po tayong lahat. At Tito Edgar, mabuti nandito na kayo. At gayon din po, muli natin nakasama. Tita, kasama niyo na lagi si di ba? JR. Opo, si JR. At kasama din po natin yung kapatid ni Tita Loleng, si Tita... Opo. Tita Lita. Tita Lita po, di ba? Tita? N. Tama po, Tita? Letter N. Oo. Tita Nita. Ayan. At nabati nyo na ba si Tita Loleng? Galing ng US yan. Welcome to the Philippines Welcome, Tita. again. At hindi porket galing sa US may pasalubong, ha? Wala. Opo, kasi Tuhaan. yung ibang Pinoy, akala Oo naman. Oo. Ang mahalaga nandito si yung Tita. presence niya. At talagang sabi nga natin Yung presence niya. maraming mga Masaya na kami. maraming mga Pilipino ang nagsisikap sa ibang bansa, mga kapatid, no? Hindi natin alam yung nangyayari sa kanila doon. Yan. Kaya lang may mga kababayan tayo na ang akala nila masarap ang buhay sa ibang bansa. Yan, kaya nagtatampo kapag walang tsokolating binigay. Inasahan natin, hindi nangyayari. Oo. Tayo. May layunin ng Panginoon. Namalay mo. Kaya salamat sa Diyos. Ang mahalaga po ay si Tita po ay kasama natin. Ayan. Supurihin ng Diyos, mga kapatid. At muli po, bago tayo dumako sa ating kapahayagan, mga kapatid, ay tayo po'y tumayo muna lahat upang basahin po ang nakasulat sa Roma 8. Ito po ang sinasabi po ng Biblia ngayong hapon. Roma sa 8 kabanata, at babasahin ko po sa inyo yung 26 hanggang 28. So ang sabi po rito, gayon din naman, ang Espiritu ng Diyos ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu ng Diyos ang namamagitan sa atin ng mga pananalita, ng mga hibik, ng mga pagluha na hindi mailalarawan ng pananalita. At ang nakakasiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu ng Diyos, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal, alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti
ng mga umiibig sa Diyos, sa makatuwid ang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Muli po, dakilang Ama, pagpalain niyo po ang inyong mga salita at nawa ang lahat ng mga kapatid namin ay pagpalain niyo rin po sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, makakaupo na po tayong lahat. Purihin ang Diyos. Kaya napakahalaga mga kapatid, no, ng sabi nga po natin na mayroon pong umaalalay sa atin. Kayo po ba mga kapatid, nararamdaman nyo ba na minsan ay parang wala tayong katuwang sa buhay, parang walang nakakaunawa, no? Parang nag-iisa lang tayo kahit nandiyan yung pamilya natin. So mga kapatid, no, nararanasan po natin yan bilang tao. Naintindihan nyo po, no? Bilang tao, kadalasan ang gusto natin talaga, konkreto, no? Kapag mayroon tayong kailangan, konkreto. Hindi lang puro daldal, no? Kailangan natin ng konkretong batayan, no, sa lahat ng ating kailangan. Kaya lang mga kapatid, may panahon sa buhay natin na ang mga kabigatan po natin ay hindi naiintindihan ng ibang tao. Naiintindihan niyo po, no? Kahit ng mga mahal natin sa buhay. So napakahirap, no? Na may mga dinadala tayo sa buhay pero hindi naiintindihan ng iba. At sabi nga ng Biblia sa atin, bilang tao, kakambal na yan talaga natin yung problema, no? Hindi na natin naiiwasan yan. Lagi tayo may problema habang nasa mundo. Pero mga kapatid, ito ang sabi ng Panginoon sa atin, na solusyon kapag tayo po ay nasa panahon na kailangan natin ng pag-alalay ng Diyos. Meron pong nakasulat sa kasulatan, mga kapatid, nun, yung binasa po natin kanina, na ang sabi, ang Espiritu ng Diyos ang tumutulong sa ating kahinaan. Amen po ba? So may kasama tayo. Amen po ba ron? So maraming tao, ang tingin nila, kaya nilang mabuhay sa kanilang sarili. No? Well, mga kapatid, gusto ng Diyos, maging responsable tayo sa sarili natin. No? Kaya lang po, may panahon na hindi natin kaya kahit ang sarili natin. No? Hindi natin kaya. So ang sabi sa atin ng Biblia, may Espiritu ng Diyos na tumutulong sa ating kahinaan. So, sino po ba rito ang lagi malakas? Meron mo ba? Di ba? Di ba tita, wala, no? Oo, wala pong, siguro nung iniisip nyo na bilang tao, noong bata tayo, malakas tayo, no? O kaya, kayang-kaya natin. Pero ang totoo po nun, mga kapatid, mahina talaga ang tao, no? Meron talaga tayong karakter na mahina, no? May bagay mga kapatid sa atin na sabi nga natin hindi talaga natin kaya, no? Kaya po, ang Diyos, alam niya yon, no? Tingnan niyo po ang unang tao sa Biblia, no? Naalala niyo po ang unang tao, di ba si Adan? Di ba sabi ng Biblia na malungkot ang tao sapagkat kahit kasama niya ang Diyos, may kulang. Nakita niyo po, no? So anong ginawa ng Diyos? Binigyan ang lalaki ng isang kasama. Sino po yon? Opo, babae, no? Babae, no? Binigyan ang lalaki ng babae. So, ang mundo mga kapatid, ganito, dinesenyo ng Diyos na, kailangan natin ng kasama. O may tanong ako, yung bang ibinigay ng Diyos na kasama nakasama ng lalaki yung babae? Sino rin po yung nanguna sa lalaki para magkasala? Sige po. Di ba, no? Di ba, no? O, ang diablo, pero sinong naging kasangkapan, tita? Babae, no? Pero mga kapatid, di ba sabi nga natin, pantay, di ba? Pantay ang lalaki at babae. Totoo naman yun, no? Pagdating sa tinatawag natin na pagiging tao. Pero sa katungkulan, magkaiba talaga, no? Magkaiba. Iba ang tungkulin ng babae, ibang tungkulin ng lalaki. Pero may isang bagay po na gusto ko makita nyo ron, no? Yung supposed to be mga kapatid na dapat katuwang natin, ang tao, nang bigyan ng Diyos ng kapwa-tao, yun pa yung naghatid sa kanya sa pagkakasala. Napansin niyo po? So kung titingnan yung mga kapatid, no, yung dapat na tao na kasama natin, na aagapay sa atin, yung pa yung nagdulot ng kapahamakan sa atin. So ibig sabihin po, ito yung pinakikita ng Diyos sa atin mga kapatid na ang tao,
na pinagtitiwalaan natin, may panahon na siya ang mahina, no? At sa kahinaan niya, kung ikaw naman ay magpapakahina din, sabay-sabay na tayong mahina lahat. Ayan, no? So, yun ang nangyari kay Adan, mga kapatid, no? Si Adan, dapat sana nagpakalakas, pero nagpakahina din siya. Yun nga lang po, may ano nga po mayroon nga pong ibang ano doon, may ibang, mayroong ibang silip, no? O ibang insights na makikita tayo roon sa tinatawag na bakit ang lalaki ay nakinig sa kanyang asawa, no? Isang bagay lang yung nakikita ng iba roon, ang sabi nila na may mga mag-aaral na ang sabi ay dahil mahal ng lalaki ang babae, kaya kailangan niyang samahan din yung kanyang asawa, no? Doon sa panahon na yun na sabi nga nakinig siya sa asawa niya, no? Matindi yung kasalanan ng lalaki, alam niyo kung bakit? Kasi yung babae, siya yung dinaya, no? At hinatak niya yung asawa niya na supposed to be dapat yung lalaki ang magsabi na wag tayong makinig sa ahas, gano'n. Pero sumama pa rin siya. Pero ang lalaki may alam. Alam niyo ho ba na ang sabi ng Bible, ang lalaki ay siyang ulo. Tama ba? Ng pamilya. So dapat mga kapatid, ikaw yung may alam, ikaw dapat yung humatak sa asawa mo pabalik sa Diyos, no? Ang nangyari, ang lalaki ang sumama sa kanyang asawa. So mga kapatid, no, ganun talaga ang buhay siguro, no? Oo, no? Kumbaga, sa kagustuhan mo na mahal mo yung tao, sasamahan mo siya. Ano man yung kanyang kalagayan, no? Well, mga kapatid, alam nyo po, mayroong sinabi ang Biblia sa atin na malinaw na, para sa atin, malinaw na statement, no? Ang sabi rito, may tumutulong sa ating kahinaan. So, pinakikita lang mga kapatid na lahat ng tao, lalaki at babae ay mahina. Nakita nyo po, no? So, gusto ng Diyos ibalik yung sinasabi na pagsama niya sa atin, no? Kasi ang Diyos, nagbigay siya ng tao na tao sa tao, no? Kayo magtulungan, no? Parehas silang nahulog sa kasalanan. Nakita niyo po, no? So, ang gagawin ng Diyos ngayon, kailangan may third party. Kailangan niya talaga tayong samahan. Amen po ba? Nang hindi niya tayo pwedeng iwanan, no? Ganun mga kapatid, no? Kaya ang Diyos sumama sa atin, no? Sa panahon na to, mayroong may nakalagay sa Bible mga kapatid. Eto, tingnan nyo to, yung nakalagay sa John 1. Sabi rito mga kapatid, tingnan nyo po ang sabi, no? May nakalagay po ang sabi, Juan chapter 1, ito ang sabi, siya'y nasa sanglibutan, sabi ng verse 10, ang Panginoong Jesucristo, siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. So bakit po nagkaroon ng mundo? Dahil kanino? Dahil sa Panginoong Jesucristo, tama po. At ang sabi rito nakalagay, ito po yung nakalagay, at hindi siya nakilala ng sanglibutan, no? So, ito mga kapatid yung yung realidad no? Ang Panginoon ang dahilan kung bakit tayo nasa mundo, no? Bakit tayo nabubuhay. Pero hindi natin siya nakilala, no? So, ito mga kapatid yung realidad ng tao, no? Naintindihan niyo po? Na nabubuhay tayo sa sarili natin, tama ba? Nabubuhay tayo sa kahinaan natin. Hindi natin namamalayan na dumating siya para alalayan tayo. Amen po ba? Para tulungan tayo. Nabubuhay ang tao sa sarili niyang desisyon. Tama ba? Nabubuhay tayo sa gusto natin. Nabubuhay tayo sa akala nating matuwid. Tama ba mga kapatid? Nabubuhay tayo sa mga bagay na ang alam natin okay tayo. Tama po ba? Kaya ang mundo, sabi di ba, hindi siya nakilala ng sariling kanya. Ang Diyos gusto tayong alalayan Pero may sarili tayong desisyon Naintindihan niyo po? Di ba? So parang hinahayaan lang ng Diyos yun para matuto tayo. Pero mga kapatid, natututo nga ba ang tao? Minsan-minsan. Di ba? Tama, tita, paminsan-minsan, Pero hindi madalas. Gusto talaga ng Diyos, matuto tayong maging responsable. Tama ba? Tama. Nandyan siya Kaya lang, nakikita ng Diyos na hindi naman talaga natin kaya. No? Nahihirapan tayo. Pero, nandyan pa rin yung pride natin. Tama ba? No, sinasabi natin, kaya ko to, no? Kaya ko pa rin. Pero, sabi ng Bible sa atin, mga kapatid, mahina tayo Di ba? Kaya, alam nyo po, ang Biblia, sinabi niya to, no? Malinaw, sabi niya, ang nakalagay rito, kailangan natin ng kasama. Tama ho ba? O pakinggan nyo po yung sinasabi ng Juan din. Sabi rito ng kasulatan, ito po may sinabi ang Panginoong Jesucristo. Naniniwala po ba tayo mga kapatid na
kapag wala ang Espiritu ng Diyos, kawawa tayo? Yes. Opo, ito pong nakalagay sa Juan 14, no? Tingnan niyo po ito. Okay, sabi dito mga kapatid, Juan 14, ito ang sabi mga kapatid ng verse 14, pakinggan niyo po, 14:14. Kung kayo'y magsisihingi ng anuman sa pangalan ko, gagawin ko yon, sabi ng Panginoong Jesucristo. Kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos, ako'y dadalangin sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng ibang mang-aaliw, upang siya'y sumainyo magpakailanman. Nakita niyo po, no? So may nakalagay sa Bible, mga kapatid, no, na bibigyan tayo ng Panginoong Jesucristo ng mang-aaliw. Sabihin niyo nga po, comforter. Comforter. Yan, ibig sabihin po ng comforter, nagbibigay ng comfort. Di ba? Napakadaling i-explica. So, ang ibig sabihin ng comforter, nagko-comfort, di ba? Kailangan ba natin ng kaaliwan sa buhay, mga kapatid? O, kailangan natin ng comfort, no? Bakit kaya ang Panginoon, kailangan niyang ibigay sa atin yung comforter? Bakit kaya necessity? Bakit kaya kailangan natin ng kaaliwan? Kasi mga kapatid, ano bang nasa mundo? Sige po. Ano bang nandito sa mundo? Tama, nandito lahat eh. Kaguluhan. Di ba, Ate Mane, no? Kaguluhan. Away sa pamilya. Di ba, ganon? Di ba, tita? Kayo nga nung umuwi, hindi kayo comforted, tama ba? Nag-iisip tayo, tama ba? Kaya ang Panginoon nagbigay ng mang-aaliw sa atin kasi kailangan natin yun eh, tama ba? Alam ng Diyos, kailangan ng tao yun. Kailangan natin, no? Lalo na yung mga anak niya. Kasi mga kapatid, hindi tayo exempted sa mga pagsubok sa buhay. Amen po ba? Amen. Ako, hindi tayo exempted. Kahit tayo mga kapatid, humingi sa Panginoon ng laging gabay. Nandyan na, magkakaroon ka ng cancer. Tama ba? Nandyan, may maaksidente na ng kapamilya mo. Nandyan, tita, ang pagsubok, kakampal din natin. Tama ba? Di tayo makakaiwas. So, ano kailangan natin? Mang-aaliw. Tama ba? Comforter, tita. Kasi po, kung walang comforter, lahat tayo dito, wala na, tita. Wasak na tayo, no? Walang pag-asa, no? Lahat tayo nasa depression na, no? At ang tao, mga kapatid, sabi nga sa atin, mahina tayo. Kaya po ang sabi, ito yung necessity sa atin. Ang sabi, bibigyan ko kayo ng comforter. Sabi ng Panginoong Jesucristo, pakinggan niyo po yung sabi niya, ito yung nakalagay, ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan. Ito yung kakaiba dito, no? Kasi ang tao, mga kapatid, ganito. Ang tao po, may dalawang espiritu na gumagawa sa tao. Yung isa, yung sinasabi natin, yung espiritu ng Diyos, ito tita yung kasama ng mga anak ng Diyos. Pero may tanong ako, kapag hindi tayo Kristiyano, hindi tayo born again, sinong espiritu yung gumagabay naman sa mga taong to? Tama tita, no? May ibang espiritu po. Ito namang espiritu na to, ito yung gumagabay sa mga tao para tayo ay mamatay. Ganyan mga kapatid, no? Para tayo po ay mapunta sa kawalan, para tayo po ay mapahamak. Ang diablo, mga kapatid, espiritu siya. Naintindihan niyo po? Hindi siya, siya yung, sabi nga ng Bible siya yung napakatuso ng espiritu kasi hindi alam ng mga tao na nakokontrol sila ng diablo. No? Nililinlang ang mga tao. At lalong-lalo ng mga kapatid, ang gustong-gustong linlangin ng diablo kung sino? Ang mga anak ng Diyos po, no? Kasi tayo po ang may alam no? May alam tayo sa Diyos, kaya gusto ng espiritu na ito na mapanglinlang, tayo ay gibain, no? Wakasan tayo kasi mga kapatid, kung hindi tayo aatakihin ng kaaway, ang mangyayari po niyan, maaakay natin yung mga tao masasabi natin yung katotohanan, no? Sa kanila, maliliwanagan sila. Wala na siyang wala na siyang hold sa mga tao. Kaya ang diablo po, napapansin niyo, di ba, na ang gusto niya, wakasan ang tao, patayin tayo mga kapatid. Di ba sabi nga ang diablo nandito sa mundo para wakasan ng tao? Yan ang gusto niya, no? Idamay tayo sa kapahamakan na nakatakda na sa kanya. Kaya, alam niyo po, ang Diyos, marunong siya, no? Bibigyan niya tayo ng gabay para panglaban, mga kapatid, no? Mayroon tayong panglaban. Kanino po? Sa diablo, no? Para mayroon tayong depensa. Kasi mga kapatid, ang kaaway, ang diablo po, sabi nga na ang isipan ng tao na namamanipula niya Namamanipula po niya, no?
Kahit po ang mga Kristiyano, kapag hinahayaan niya na walang bantay sa kanyang isip, namamanipula siya. Kaya nagkakasala tayo mga kapatid, no? Sabi ng Biblia sa atin malinaw, tingnan niyo po ang sabi, hindi nakikilala ng sanlibutan ang Espiritu ng Diyos. Ito yung gusto ko pong makita niyo mga kapatid, no? Na ang Holy Spirit, ang isa sa kanyang ginagawa, ay para aliwin tayo at turuan tayo. Sabihin nyo nga po, tigapagturo. Yan. Kaya po, sabi nga, kailangan natin ng tigapagturo. Kasi hindi tayo marunong, di ba sabi nga kailangan natin ng teacher. Sino po ba rito ang may mahal na teacher? May teacher na ba kayo na mahal nyo? Yung natuto kayo, ibig ko pong sabihin. Oo. Meron ba kayo natatandaan na natutunan nyo sa teacher nyo, mga kapatid? Yung maganda, wag yung pangit ha. Yung maganda po. So, alam nyo po, ang ginagawa ng Holy Spirit magturo sa atin. At isa sa kanyang tinuturo, magtiwala sa Diyos. Amen po ba? Amen. Umibig sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, sa totoo lang ganito, no? Ang Holy Spirit din ang nagbibigay ng liwanag sa atin kapag tayo ay niloloko ng kaaway. No? Siya yung nagpapaalala, siya yung nagbibigay sa atin ng iba't ibang bagay na kailangan natin, higit mga kapatid, sa pag-aano natin ng karakter, yung paghubog ng karakter ng Diyos. Ang Holy Spirit ang gumagawa niyan. Kaya po, eto, no, ang sabi ng Bible, may nakalagay, siya ang tumutulong sa ating kahinaan. Sabi ng 8:26 ng Roma, hindi tayo marunong manalangin ng tama, ngunit ang Espiritu ang namamagitan sa atin ng mga pagluha na hindi maisasaysay ng pananalita. May isa pong scholar ng Bible, ito ang sabi niya. Sabi niya po rito, ang Espiritu ng Diyos ang gumagabay sa atin na lampas sa kapasidad ng ating pag-iisip upang iangkop ang ating mga panalangin sa kalooban ng Diyos. No? Kasi mga kapatid, etong totoo, ang relihiyon may maling itinuturo sa atin. Alam niyo ho kung ano, ganito. Ang akala natin, ang pagdadasal ay ritual at ginagawa lang ng isip natin. Alam niyo ho, mali yun. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Kasi sabi ng Biblia, ang panalangin ay gawa ng Espiritu ng Diyos. Naintindihan niyo po? Ang panalangin po ay pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa atin. Kasi po, kapag tayo ay mananalangin mga kapatid, kailangan ang panalangin makaabot sa langit. Tama ho ba? Ang panalangin po, kaya ka nga nagdadasal sa Diyos para lahat ng iyong petisyon, di ba? Lahat ng iyong nais sabihin sa Diyos makarating sa langit. Sa palagay niyo po, ilan ang nananalangin sa mundo? Sa palagay niyo po, yung totoong nananalangin? Bihira. Yung nagpipray nang hindi alam yung kanilang marami, tita. Marami. Oo, maraming nananalangin. Oo. At ang akala ng mga tao, mga kapatid, lahat ng panalangin natin pumupunta ron. No? Siguro may nag-iisip sa atin, pastor, bakit may mga tao na nananalangin, sinasagot naman yung panalangin nila? Simple lang po. Ang totoo po niyan ganito. Alam niyo po ang Diyos, mabiyaya. Amen po ba? Di ba? Uulitin ko po sa inyo ha. Ang Diyos mga kapatid, mapagbiyaya siya. Alam niyo po, kahit ang mga taong masama, binibiyaan din ng Diyos eh. Di ba mga kapatid, parang pantay lang din eh. Yung mga mabubuting tao at yung masasamang tao, parang pantay lang eh, nang natatanggap. Yung mga masasama pa nga yung mas matindi. Parang mas matindi pa yung natatanggap sa Diyos. Pero ano yung isang bagay mga kapatid, no, na hindi basta-basta ibinibigay ng Diyos? Sa palagay niyo po, meron ba kayong alam na isang bagay, kasi yung pera pwedeng ibigay ng Diyos sa atin eh, sa lahat ng tao. Pera, kayamanan, mga bagay na material. Pero ano yung isang bagay na hindi basta-basta ibibigay ng Diyos sa atin? Sa palagay niyo po kung ano, mga kapatid? Ano kaya yun, no? Kapayapaan. Alam niyo po, di ba tita, may sinabi ang Panginoon, no? Magandang sinabi niyo eh. Kasi di ba ang sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng mundo. Ang tao po, humihingi sila sa Diyos ng mga bagay na normal, tama ho ba? Na pwedeng ibigay ng Diyos talaga. Pero di ba may sinabi nga tita, ang Panginoon, tama po kayo na hindi matatanggap ng sanlibutan ng isang bagay na ibibigay ng Diyos. Tama ba? Ano po yun? Ang Holy Spirit. Amen ba mga kapatid? Ang Holy Spirit, hindi natin hinihingi yun. Di ba? Sa panalangin, ang hinihingi lagi natin yung mga bagay na personal. Tama ba? Pero, yung pala, ang tama palang panalangin mga kapatid, hingin natin ang Holy Spirit. No, tita, no? Hingin natin. Kasi, mga kapatid, ganito,
lahat ng hiningi natin sa Diyos na kailangan natin, ibibigay ng Diyos yun. Pero kapag hindi mo hiningi yung pinakamahalaga sa Diyos, na gusto niyang ibigay sa atin, dahil ayaw natin nun, lahat ng hiningi natin, walang kabuluhan. Nakita niyo mga kapatid, no? Walang kabuluhan yun. Hindi mo yun magagamit, wala yun, walang balik sa'yo. Naintindihan niyo po? Kasi ang Holy Spirit, ang gusto ng Diyos na hingin natin para siya ang gumabay sa atin hanggang sa pag-uwi natin sa Diyos. Para matupad natin yung kalooban ng Diyos. Yung mga kapatid, delikado ang mga Kristiyano na ang hinihingi lang sa Diyos, yung mga bagay lang sa mundo. Bakit hindi nyo hingin yung pinakamahalaga? No? Na kung saan mga kapatid, ito yung gusto ng Diyos, na ang sabi ng Panginoon, sayang. Sabi ng Panginoon, ang mga tao hingi sa akin ng kung ano-ano, binibigay ko na. Pero yung Holy Spirit ko, ayaw nila. Hindi kayo matanggap ng mundo. Di ba, no? Pero nung sabi ng Panginoon, eto yung ibibigay ko sa mga anak ko. Di ba, tita? Etong ibibigay ko. Kasi sabi niya rito, para hindi ko kayo maiwang mag-isa. Kasi mga kapatid, ang tao, nasa iyo man lahat, pero pag wala ang Diyos, wala po yun. Tama, Ate Mane. Wala. Baliwala po yung lahat, mga kapatid. No? Baliwala. Sayang lang ang pinagpaguran mo. Kasi wala ang Holy Spirit. Wala siya na para manguna sa iyo. Pero pastor, binibigyan ng Lord sa akin. Kita nyo, dati hindi ako makalakad. Ngayon nakalakad na. Tama ka kasi mapagpala siya sa iyo. Pero may tanong ako, yan lang bang pwede mo hingin sa Diyos? Bakit hindi mo hingin? Nagabayan ka ng Holy Spirit. Di ba mga kapatid, no? Yan ang delikado sa mga tao, mga kapatid. Ang akala nila, ang Diyos, binibigay sa kanila lahat, blessed ako. Pero hindi ka pa rin blessed kapag wala itong pinaka-importanting gagabay sa atin. Kaya mga kapatid, yan ang diablo, no? Niloloko niya tayo, sasabihin niya, hingin mo sa Diyos lahat, ibibigay niya. Yung Holy Spirit, huwag mo hingin. Huwag mong hingin yun. No? Yung pa naman, ito pa naman ang pinakamahalagang persona para tayo po ay totoong lumigaya, mga kapatid. No? Ang Espiritu ng Diyos, ang tanging kaaliwan natin. Wala pong iba. Kaya mga kapatid, kailangan ng warning sa atin, no? Hindi lang sa atin, kundi sa lahat ng mga Kristiyano na, naku, pastor, delikado pala pag hindi ko to hinihingi. Opo, kasi sabi sa atin, kailangan natin ng paggabay ng Holy Spirit. Kaya mga kapatid, no, sa araw na to, bibigyan ko lang po kayo ng verse uli. Sabi rito sa 27, ito po nakalagay, no? Ang nakakasiyasat ng puso ay nalalaman niya ang kaisipan ng Holy Spirit. Amen po ba? Sapagkat siya ang namamagitan sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. So, mga kapatid, no? Ito po, kunin niyo lang po. So, mga kapatid, mahalaga po ba na ang kalooban ng Diyos alam natin? Yes. Opo. So, mahirap mga kapatid mamuhay na tayo ay Kristiyano pero hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Bigyan ko kayo ng idea. Ano yung tingin nyo na kalooban ng Diyos kapag tayo po ay tumanggap kay Jesus sa unang pagkakataon? Ano sa palagay nyo mga kapatid? Ito po, nabigyan ko kayo ng talata sa Bible, no, na ano ba yung unang nangyayari kapag tayo ay naging born again Christian, no? Ano ba yung unang nangyayari sa atin? So, basahin ko po sa inyo yung Romans 5. Tingnan nyo po ito. Romans 5, balikan lang natin ito mga kapatid, no? Yung binasa sa atin. Sabi rito, itong nakalagay, basahin ko lang po Okay, sa pamamagitan din naman niya, sabi ng verse 2, Romans 5 verse 2, sa pamamagitan naman niya ng Panginoong Jesucristo, tayo ay nagkaroon ng access sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa biyayang ito, diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. Sabihin nyo nga po pag-asa. Pag-asa. So, umaasa tayo sa maraming bagay galing sa Diyos. Amen po ba? Ito maganda sa mga born again. Pag born again tayong totoo, mga kapatid, di ba pinatawad ka na? Tama ba? Ang gagawin mo ngayon, kailangan mong umasa sa Diyos. Amen po ba? Gusto ng Diyos umasa ka sa Kanya. Amen ba ron? Huwag kang aasa sa sarili mo. Kasi magkakamali ka, no? Ang gusto ng Diyos, pag born again ka na, umasa ka sa Kanya, no? Pastor, anong aasahan ko sa Diyos? Lahat ng bagay. Lahat mga kapatid, no, ganito. Lahat ng bagay na praktikal. Pastor, paano kaya to? Halimbawa, ganito Lord, sa pag-aasawa, asahan mo siya. Kailangan mo siyang asahan dyan. No? Kailangan. Lord, sa trabaho, lalo na.
Sa trabaho, umasa ka sa Diyos kasi, alam niyo, negosyo, umasa ka pa rin sa Diyos. Mga kapatid, ganito, may bagay ba sa mundo na hindi alam ng Diyos? Lahat alam. Alam ng Diyos. Di ba mga kapatid? Gusto nga ng Diyos sa pamumuhay natin. Hindi siya ihiwalay. Tama? Nandun siya. Hindi tayo Kristiyano lang pag weekend. Di ba? Anong tunay na Kristiyano, tita? Sa bawat araw, di ba? Nandun ka, sa pakikisalamuha mo sa ibang tao. Ito nga nakakalungkot May mga tita, may mga Kristiyanong politiko, di ba? Di ba meron? May tanong ako, sa palagay nyo ho, di ba sila nagnanakaw din? Sige tita. Nagnanakaw din. Di ba? Paunahan niya. Di ba? Di ba? Sa palagay nyo ho ba yung mga Kristiyano na politiko hindi nagnanakaw yan? Paunahan niya. Nagnanakaw din po yun. Gumagawa. Maniwala tayong ano. Oo. No, nagnanakaw din yun. Totoo yan, no? Minsan wala sila choice eh. Kasi sistema yan eh. Ang, ang ano lang, tama tita. Tama. Totoo yun. Totoo po yun. Ngayon, ang ano lang natin sa kanila, ang pakiusap lang natin sa mga kapatid natin, na nandyan sa politika. Ganito lang, simple lang naman huwag mong gayahin naman yung mga walang Diyos. Na sobra naman sila, di ba? So kumbaga po, 'di ba, sabi nga ang isa sa mga bunga ng Holy Spirit, self-control. Tama ho ba? Meron kang control sa sarili. Siguro kung yung isang kapwa politiko mo, nagnanakaw ng milyon-milyones, Alam mong mali. 50,000, 30,000 siguro, maano ka na, di ba? Kasi alam niyo po, sa totoo lang, part ng kasama ang politika kasi galing sa kaawayan Alam niyo ba kung bakit, di ba? Ang Diyos nang ibigay niya sa atin ang kapangyarihan ng pag-iisip, isa sa nalikha ng ating kalooban ay yung sinasabing pulisiya, di ba? Paglikha ng sistema ng pamamahala. Ganun yun nilagay ng Diyos sa atin yan Yung ginagamit natin yung sa corruption, Kasi ganun po talaga. Ngayon, gusto ng Panginoon mga kapatid, maging maayos ang lahat, tama ba? Kahit ang politika natin. Kaya yun nga po, sabi sa atin ng Bible, gabay ang kailangan natin para matuto tayo, mga kapatid, no? Hindi tayo maging corrupt. Gusto nga ng Diyos, maalis talaga totally yan. Kayo ba naniniwala na may panahon sa mundo natin na ang kapayapaan ay inalaga na po, tita? Di ba mayroon? Pero pansinin niyo mga kapatid kapag hinayaan niya lang ang tao na manguna, kahit ang Diyos nang doon na, di ba napapansin niyo may nagre-rebelde pa rin? May gumagawa pa rin ng korupsyon? Ito po ang Diablo, tita, bago naging Diablo, ano ba siya sa langit? Si Lucifer, ano ba? Angel din naman siya. Di ba, anghel siya, at matino siya nung likhain. Lumalang ba ang Diyos ng salbahe? Hindi. Di ba hindi? O tita, paano naging salbahe? Kasi si Lucifer gusto niya maging ano din? Magiging Diyos. Oo, gusto niya rin maging Diyos. Oo. Di ba? Ang kasamaan pumapasok kapag nag-isip tayo ng higit. Sa lahat. Oo, di ba? Mas higit sa Oo, na ayaw nating pagpailalim sa Diyos. Kaya mga kapatid, tayong mga tao din, may ganyan ding tendency. Pag ayaw natin magpasakop sa Diyos, magpailalim, gusto natin, sarili lang natin, makukurap tayo. Yun po yun. Makukurap tayo. Kaya mga kapatid, nakukurap tayo kasi pag sarili lang natin ang sinunod natin, doon tayo mapapahamak. Kaya sabi sa atin, hindi ko kayo iiwang mag-isa, sabi ni Lord, kailangan nyo ng kasama. So let us pray mga kapatid, na lagi tayong samahan ng Holy Spirit. Lagi tayong dumepende sa kanyang biyaya. Dahil kung wala ang Panginoon, kung wala siya sa atin, at gusto din ng Diyos na tayo ay mag-aral sa ilalim ng gabay ng Holy Spirit. Father, Amang makalangit, ang mga kapatid po, alalayan nyo palagi. Kaming mga tao, na kung wala po ang inyong gabay, ay tunay dakilang Ama na hindi namin maitutuwid po ang aming pamumuhay na hindi naaayon sa inyo. Hindi namin magagawa na maituwid ang aming mga sarili kung wala ang inyong nagtutuwid na Espiritu sa amin. Kaya po sa hapong ito, dakilang Ama, ituwid niyo po kami sa aming mga baluktot na kaisipan. Kung kami po ay nakikitaan nyo na hindi kami nakasusunod sa inyo dahil ang sarili namin ang aming iniintindi at hindi namin kinukonsidera at hindi namin binibigyang pansin ang pinakamahalagang paghingi sa inyo ng payo. Humihingi kami ng tawad, dakilang Ama. Naniniwala po kami na ang lahat ng bagay po dito sa mundong ito ay may paraan kayo
para turuan kami. Naniniwala din kami sa mga mali naming desisyon sa buhay, ay tinuturuan nyo rin po kami doon. Lahat ng bagay, Ama, na positibo at negatibo dito sa mundo, ay tinuturuan nyo kami na huwag kaming magtiwala sa sarili naming lakas, kundi magtiwala kami sa inyo na magpapalakas kayo sa amin upang maisakatuparan po namin ang kalooban nyo sa mundong ito. Patawarin nyo kami, dakilang Ama, kung kami ay nagiging irresponsableng Kristiyano dahil nakikita nyo po talaga na kung hindi kami didepende sa inyong kapangyarihan ay mapapabayaan namin ang faith namin. Kaya dakilang Ama, ang mga kapatid po, palakasin nyo kami, magi kaming responsableng mananampalataya at magi kaming marunong sa paglakad namin sa buhay Kristiyano at lagi kaming dumepende sa inyong biyaya sapagkat kailangan namin kayo sa panahon ng kahinaan. At sa panahon naman ng kalakasan, glory to you, Father, dahil pinalalakas nyo kami. At kailangan namin ng Holy Spirit, ang inyong comforter, para kami po ay magkaroon ng kapanatagan at katiyakan. Konkretong batayan ng pananampalataya. Amang makalangit, salamat po na si Tita po ay nandito na ngayon. Patuloy niyong palakasin siya. At naniniwala kami, dakilang Ama, na you will make a way for us. Para lahat po ng aming pinapanalangin sa inyo ay matupad. Naniniwala po kami, ang mga kapatid po ay gagamitin nyo, kaming lahat, para maging daluyan ng biyaya. Upang ang liwanag nyo po ay lumiwanag po dito po sa mundong ito. Kailangan namin kayo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen. 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 Praise God, mga kapatid. Sa atin pong pagkakaloob, mga kapatid, awitin natin ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Thy kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. 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 Nandito kayo, mga kapatid. Dakilang Ama, ang mga kapatid po namin sa De La Costa, sa Capitol, dito po sa Caloocan, patuloy niyo po silang gamitin na maging daluyan ng inyong pagpapala. Salamat, dakilang Ama, sa mga kapatid na hinirang niyo po at tinawag niyo kami sa biyaya. Patuloy niyo kaming gamitin, dakilang Ama, habang humihinga kami sa mundong ito. Alam namin na hindi niyo kami pababayaan sa aming pakikibaka sa buhay. At magtatagumpay ang inyong layunin sa buhay namin. Naniniwala po kami na anuman ang aming pakikibaka sa buhay na ito, pagtatagumpayin niyo ang inyong mga anak. Sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay na ng tagumpay sa amin. Pagpalain niyo po ang mga darating na araw, palakasin niyo po ang mga kapatid namin. Sa Diyos na tumutulong sa ating kahinaan, samahan niya tayo at gabayan niya tayo, palakasin niya tayo, upang ang ating responsibilidad dito sa mundong ginagalawan natin ay magpatuloy at maisakatuparan natin ang kalooban ng Diyos. Sa Diyos na nahabag sa mga nagsisisi at tinatawag sa biyaya ang kanyang mga anak, samahan niya tayo ngayon at hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Amen, amen, at amen. 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 Purihin ng Diyos, mga kapatid. Magandang hapon.